Good morning po sa ating lahat. Good morning! Ayan, good morning church. Pwede po ba tayong tumayo? And pwede po ba tayong mag-pray? Let's pray for our service. Let's pray po for the congregation. Let's pray for the Holy Spirit to fill the atmosphere right now. Heavenly Father, Almighty God, we thank you, Jesus, for this wonderful moment. We thank you, Panginoon, for this morning, Lord God, that we are gathered here, Lord Jesus, for your name. Lord, we thank you, Panginoon po, sa mga kapatiran po namin na kahit napakalayo po ng pinanggalingan ay nandito rin po sila to worship you, to praise you, to feel your presence, O God. Lord, move in this place, Panginoon. Ikaw po ang manguna. Ikaw po ang kumilos po sa buhay po ng bawat isa, Lord God. And Lord, pangalan mo lamang, Panginoon, ang maitataas sa oras na ito. Wala pong iba, Lord God. Lord, wag mong hayaan ang mga gawain po ng kaaway to hinder us, Panginoon, in worshiping you in spirit and in truth, Lord God. Lord, be lifted up in this place, Lord Jesus. Be lifted up over the lives of everyone, Lord God. And Lord, just move in this place, Panginoon. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan naman natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Ayan, so welcome po natin ang family po nila Brother JR. Ayan, all the way from San Gabriel. Amen. Kahit malayo, God led them here. Praise the Lord. And also, welcome po natin ang ating first timer na si Chantel. Ayan. Amen. Amen. Welcome po sa Tihila. Yes? So, lahat po ba tayo ngayon ay masaya? Amen? Lahat ba tayo ay blessed ngayong araw na ito or the week? Okay, so this is the day that the Lord has made. Amen? Full of His grace, His goodness, and His joy. Ayan, so pwede ka bang tumingin sa left mo? Ayan, sa taong nasa left mo. I'm glad you're here today. So, yun mo naman, I'm glad you're here today. Ayan, tumingin ka naman sa nasa right mo. Amen? Amen, amen. We are glad. Ayan. Sabi nga po sa salita ng Diyos sa 2 Corinthians chapter 3 verse 17, where the Spirit of the Lord, there is freedom. Amen. So that means right now, there is freedom in this place. Amen? Amen. And freedom to worship, freedom to rejoice, freedom to encounter Him. Hallelujah. Yan, so with joy in our hearts and expectation in our spirit, pwede po bang i-declare natin one more time, the Spirit of the Lord is here. Amen? The Spirit of the Lord is here. Hallelujah. Are we ready to worship our Lord today? Amen. Amen. Ayan. Spirit of the Lord is great and mighty in me. Spirit of the Lord, the Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty in me. Greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word, The Spirit of the Lord, is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. Is what? The Spirit of the Lord is great and mighty, The Spirit of the Lord, is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty in me. In the name of Jesus, I can do anything. Do you believe? By the power of His Spirit, through the one who strengthens me. Yeah. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. Is what? The Spirit of the Lord
greater that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word, of His word. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty, great and mighty. In the name of Jesus, in the name of Jesus, I can do anything by the power of His Spirit, through the one who strengthens me, strengthens me. The Spirit of the Lord, the Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty, great and mighty in me. The Spirit of the Lord is, The Spirit of the Lord is great and mighty. the Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty, great and mighty, great and mighty, great and mighty in me. Great and mighty, oh great and mighty, great and mighty, great and mighty in me. For God is my tower, And He gives me the power to tear down the works is what? of the enemy. In In a difficult hour, He will crush and devour and break the power of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush and devour and bring the power of darkness underneath my feet. Lord is my tower, And He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush and devour and bring the power of darkness underneath. my feet. Just a voice, come on, for the Lord. For the Lord is my tower, Come on. and He gives me the power That's right. to tear down the works It was what? of the enemy. In a difficult In a difficult hour, He will crush and devour and bring the power of darkness underneath my feet. Come on, for the last time, for the Lord. For the Lord is my tower, That's right. and He gives me the power This was what? to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush and devour and bring the power of darkness underneath my feet, underneath, underneath my feet, underneath, underneath my feet. underneath, underneath my feet. Hallelujah. For the Lord is our tower. Lord, we thank you once again. So umaga pong ito, and as we continue, Lord God, to worship and praise your holy name, Lord, may you continue to inhabit the praises of your children, Lord God. Lord, we worship you. We praise your name. Lord, we praise you because of what you have done in our lives, oh God. And Lord, we worship you right now because of who you are, oh God. So Lord, receive our praises, Lord God, this morning. Our offering of praise, oh God. Lord, we thank you. We thank you.
God, we live for you. You have called us out of darkness into light so glorious. God, we live for you. We live for you. God, we live for you. We run with passion for your name. We run. Freedom. You've broken every chain. We run. Come on, sing it again. We run. We run with passion for your name. We run. Freedom. You've broken every chain. We run. It's our God. It's our God. Will not be moved. It's our God. Will never be shaken. We run. To you we run. We are a chosen generation. Rise up, holy nation. 'Cause God will live for you. You have called us out of darkness into light so glorious. God, we live for you. We run with passion for your name. We run. Freedom. You've broken every chain. We run. It's our God. It's our God. Will not be moved. It's our God. Will never be shaken. We run. To you we run. We are a chosen generation. Rise up, holy nation. God, we live for you. 'Cause you have called us out of darkness into light so glorious. God, we live for you. It's our God. It's our God. Will not be moved. It's our God. Will never be shaken. It's our God. Will not be moved. Our God will never be shaken. Our God will not be moved. Our God will never be shaken. We run to you, we run. We are a chosen generation. Rise up, holy nation. 'Cause God will live for you. Called us out of darkness into light so glorious. God, we live for you. 'Cause you are everything, more than all we need. God, we live for you. God, we live for you. I found this world to be not enough for me. God, we live for you. God, we live for you. Yes. We are a chosen generation. Rise up, holy nation. God, we live for you. And you have called us out of darkness into light so glorious. God, we live for you. God, we live for you. God, we live for you.
Let us just close our eyes at patuloy po nating ramdamin ang presensya ng ating Panginoon. Amen. Heavenly Father, we thank you for this beautiful morning, O God. Thank you for bringing us together in your house, Lord Jesus, with hearts that are ready and expectant, Lord God. Lord, we don't take your presence for granted. We welcome you here, Jesus. Holy Spirit, you are welcome. And you are honored in this place. Oh, Holy Spirit, come and move freely among us. Fill this room with your presence, with your joy, and with your peace. Oh, Holy Spirit, speak to us. Speak to us. Touch every life. Meet every need. And draw us closer to Jesus. Oh, fill us afresh and overflow in this place because we surrender this moment to you. Have your way in worship. Have your way in our lives. Patuloy ka pong kumilos sa aming mga buhay. Patuloy ka pong manahan. Patuloy mo po kaming gabayan. Lord, and as we sing this song, we really welcome your Holy Spirit to move in this place. Right now, at this very moment. Oh, there is nothing worth more. There is nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're a living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of love when my heart began
heart becomes free, and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory
There's no place we'd rather be. Come on, church, let's begin to worship the Lord. Let's begin to open up our mouth and begin to worship Him in the Spirit right now. If you want more of Him, just worship Him and just pray. Just pray in the Spirit. Just worship in the Spirit. In your presence, We need Your presence, Lord. We want more of You. your presence. Lifted up this Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Can we lift up our hands to God as we continue to sing this Here I am to worship right now? Hayaan natin that our focus is on the Lord this morning. Nothing else. Nothing else. We are here to worship God. You are here to worship the name of the Lord. The one holy, worthy, the one who deserves all the praises in the worship. Come on, keep singing. So here I am. Come on, call upon the name of the Lord. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Sing this Spirit. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to Hallelujah. Can we give Him offering of praise? A clap of praise this morning. Come on. Come on. Give Him an offering of clap of praise right now. He deserves it. He deserves it. Karapat-dapat siya na ating mga palakpak, na ating mga papuri, na ating mga pagsamba. We are here to thank Him. Pasalamatan ng ating Panginoon for the life that He given to us. Yes, Lord, we thank You once again. Thank You for this opportunity, O God, and privilege to worship Your name, Lord. There is no one else like You. No one else, Lord. And Lord, we continue, Lord God, to raise our voices to worship Your name, Lord God. Church, minsan ba pwede ba natin sigaw the name Jesus in this place right now? Jesus, thank You, Lord. Ah, thank You, Lord.
goodness, for your mercy, and for your grace, Lord God. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen, amen. Praise God. Hallelujah. The Lord is good. Praise God. Minsan pa palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Give me a minute. Praise God. Let's pray. Heavenly Father, Lord, we thank you. Minsan pa sa umaga pong ito, Panginoon. Patuloy ang iyong Espiritu, Lord God, ang siyang pumagitna po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, reveal to us, Panginoon Diyos, your word, Lord God. Let your word go forth, Lord God, this morning. Sa bawat puso, sa bawat isip po ng bawat isa, Panginoon. Na itong 2 oras na kanilang ibinigay, Panginoon, na mag-attend, Lord God, ng church, Panginoon, ay malaking bagay, ay malaking pribileyo, Lord God, to gain wisdom from your word, Panginoon. Na magagamit po ng bawat isa, Lord God, for the whole week, O God, na kami po'y lalakad, Lord God, bilang mga Kristiyano, Panginoon. Hindi po namin alam kung ano po yung mga mangyayari. Pagkus, Lord God, hayaan mo yung mga wisdom na aming matututunan, gigain sa umaga pong ito. Through the help of the Holy Spirit, Lord God, ay siya pong makakatulong po sa amin to face, Lord God, lahat ng mga circumstances, challenges, tribulations, Lord God. Even, Lord God, yung mga nais gawin ng kaaway sa amin, Panginoon. Kaya, Lord, hayaan mo na kami po'y patuloy na maging tapat sapagkat yung Diyos na aming sinasamba ay tapat sa lahat. Salamat po sa umaga pong ito. Wala pong ibang may tataas, Panginoon. Lord, patuloy mo kong ibaba upang ikaw yung may taas, Panginoon. Patuloy mo kaming ibaba upang yung mga salita mo ang siyang may taas sa umaga pong ito. Patuloy mo ibaba ang bawat isa upang si Jesus ang may taas sa aming mga buhay. Wala pong iba, O God. Lord, maraming salamat sa umaga pong ito. And we give you all the glory and praise in the name of the Lord Jesus Christ. Ang lahat ng anak ng ating Panginoong Diyos ay magsabi ng Amen, Amen, Amen. Praise God. Ang lakas naman ng Amen na yun. Energetic. Di ba? Talagang nandoon yung zeal. Amen po? Amen? Hallelujah. Hallelujah. So the title of our message po sa umaga pong ito, The Promise of the Holy Spirit. The Promise of the Holy Spirit. Bakit ito po yung ating naging topic? Because we want to carry out lahat ng ating mga natutunan during nandito si Bishop po sa atin. Nung last week. Actually, ngayong week lang po na ito. Parang ang tagal na, no? Nakakamiss. Di ba? Nakakamiss, nakaka-bless. Nakakalungkot, actually. No? Pero, tuloy-tuloy po tayo. Kaya ngayon, itong church na ito, hindi lang po magiging hearers o tagapakinig ng salita, kundi doers of His Word. Kaya hindi lang po tayo makikinig, kundi tayo po ay nating lalakaran yung lahat po ng ating matututunan po sa araw po na ito mula sa Banal na Espiritu. Amen? Amen. So ang ating text po, main text sa umaga pong ito nasa Acts chapter 1, verse 4 to 8. Sabi po dito sa verse 4, and being assembled together with them, He commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which He said, You have heard from me. You have heard from me. Verse 5, For John truly baptized with water, but you shall be baptized with what? Parang ilan lang yung gusto mo baptize ng Holy Spirit. With what? With what? Holy Spirit, not many days from now. Verse 6, Therefore,
When they had come together, they asked him, saying, Lord, will you at this time restore the kingdom of Israel? Verse 7, he said to them, it is not for you to know times or seasons which the Father has put in his own authority. Verse 8, but you shall receive power. Sabi mo nga, ilan talaga yung may power? Diba? Isa ba? Yeah. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. And you shall be iilan na naman ng mga witnesses. And you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Amen. Amen po. So, para meron po tayong kaunting background lang sa ating binasa, amen, kasi kailangan po nating kahit papano ay intindihin. May tinatawag po kasi tayong context and immediate context. Amen. Pero sabi po dito, before Jesus ascended to heaven, He gave His disciples one final instruction. Tagubilin sa Tagalog. No? Hindi niya sinabi sa kanila, go now and preach. Hindi niya sinabi, start the ministry immediately. Instead, He said, ano sabi niya doon sa verse 4? Wait for the promise of the Father. No? Wait for the promise of the Father. Nasa verse 4 po yan. Nasa una. No? Commanded them to say, should depart Jerusalem. Anyways, sabi po dyan, isipin natin, after all they've seen, miracles, yung mga disciples, teachings, the resurrection also, ready na sila. Pero pinaghintay pa rin sila ni Jesus. No? Ang sabi sa kanila, wait for the promise of the Father. Why? Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, bakit? Bakit pinaghintay pa kami? Kasi ready na kami. We're ready to go. Bakit meron pang kailangan pa namin magantay? No? Because Jesus knew this truth. Alam niya itong katotohanan pong ito. Sabihin mo sa katabi mo. Sabihin mo sa katabi mo to, the calling is great. Minsan ba, the calling is great, but human strength is not enough. Wow. Amen? Naintindihan natin? Marami sa atin ready. Pero pag binigyan mo ng responsibility, mamaya konti, wala pang 8 hours, madikon. I want to go home. I just want to illustrate this one. Alam niyo, sino yung mga nandito last Wednesday? Ng gabi, evening service. Taas ang kamay. Huwag po kayo mahiya. Hindi po matatanggal yung kamay po ninyo. Okay. Nakita niyo si Bishop? Ilang taon na si Bishop? 72 years old. Di ba? Grabe pa, ikot dito. Parang hindi 72 years old. Nung umaga, may meeting pa kami. Maghapon. Pero nag-preach dito, full of. Punong-puno ng zeal, excitement, and power because of the help of the Holy Spirit. Kaya nga, sinabi sa mga disciples, mag-antay ka lang muna. Mag-antay ka lang muna. Amen? Yes, meron kang pagkatawag and praise God. Sinagot mo yung panawagan na yan ng Panginoon. Pero you need to understand this. Human strength is not enough. Amen? Minsan sa atin mga tao, mga kapatid, gusto nating kumilos. Gusto natin mag-serve. Gusto nating baguhin yung buhay natin. Yung buhay ng iba. Pero ang tanong, may power ba tayo? Ano ibig sabihin ng power na yun? Yung kapangyarihan na mula sa banal na Espiritu. Napansin mo yung mga medyo matagal na sa ministry, mga kapatid. No?
Tagal na sa ministry yung mga yan, pero let's say sabihin na naman 10, 20 years na nasa sa Christianity. Wala man lang invite yan na kahit isin-invite niya palagi yan yung sarili niya every Sunday. Na minsan pa nga, ayaw pa nga niya ma-invite yung sarili niya. Ano ba, nabanugang, daming mga tinapos ng mga estudyante. Yan, mga estudyante. No? Imagine niyo mga nandito, si Bishop nandito, 72 years old. No? Whole week, trabaho. Redeeming the time. Because the day is evil. Di ba? No? Sa mga kabataan, aral, exam ng gabi, exam ganito, exam, aral. I'm not saying na masama. Get me wrong. Maganda mag-aral ka. Maganda sa mga nagtatrabaho, magtrabaho ka kasi kailangan natin, if we want to be an indigenous church, we need you. Diba? Anong ibig sabihin po nun? Faithful tayo na magbigay ng ating mga ikapo. Di ba? If we want to be an indigenous church. Amen po? No? Pero marami sa atin mga kapatid, pilit pa nating ini-invite yung sarili natin every Sunday. Ang hirap naman bumangon. Diba? Nagrigat mo nga bumangon ng Sunday, Sabbath day. Diba? Rest day sa mga iba. Pero rest day natin, mga kapatid, yung mga Kristiyano doon sa presence of the Lord eh. Sa pagsasabi ng Bible, in His presence there is freedom. In His presence there is peace. In His presence there is rest. Amen? Ito, palagi kong sinasabi mga kapatid, tulog ka ng tulog, di ba? Kala mo nakakapahinga ka sa tulog. Pag-isip mo, pagod ka pa rin. Di ba? Naintindihan natin? Kaya tayong mga taga-Tihila Church, yung mga visitors po natin ngayon, mga kapatid, napaka-importante na tayo po ay puspos ng banal na Espiritu. Kung gusto nating gawin yung kalooban ng ating Panginoon. Amen? Pwede ba natin palapakan yung ating Diyos sa umaga pong ito? No? So that's where our message come in. The title, ano yung title natin? The Promise of the Holy Spirit. Amen? Unang puntos po natin sa umaga pong ito, the promise was given by the Father. The promise was given by the Father. Acts 1:8, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, in all Judea, and Samaria, and to the end of the earth. Amen. So, hindi galing sa atin ang power, no? Galing ito sa Diyos. So Jesus called the Holy Spirit the promise of the Father. Ibig sabihin mga kapatid, planado na ito ng Diyos. No? Hindi aksidente. No, hindi optional mga kapatid. The Holy Spirit is not just a blessing. He is a promise. Promise po sa atin. At hindi lang siya something, no? Hindi lang siya something kasi hindi natin nakikita. No? He is a person. He is God with us. He dwells inside us. Kaya malalaman mo agad kung totoo talaga yung Diyos o may totoo talaga yung kaaway. Mapansin mo yung isang tenga mo nagsasabi, huwag mong nanakawin yan. Diba? Amen, no? Diba? May manarinig ka maliit na boses lang o minsan malakas. Nathan, wag mong kukunin yan. Masisira buhay mo. Pero yung isang tenga mo, sasabihin, kunin mo yan. May pang-ulam ka na sa mga mamartek. Di ba? Mga mamartek, ganito yan. Kunin mo yan, nakawin mo yan. May pangpulutan ka na. May ice ka pa. Kompleto na. Di ba? Sino yun? Di ba? Yung kaaway. Pero yung isa, mga kapatid, si Lord, malalaman natin kung totoo talaga. Di ba? Na-experience mo ba yun? Di ba? Pag gusto mo nang gawin yung isang bagay, natitempt ka na, natutukso ka na, yung Holy Spirit, because the Holy Spirit is God with us. Di ba? Di ba nung nireceive mo Jesus, the Holy Spirit come upon you. Di ba? Pero minsan, kaya sabi rin ng Bible, do not grieve the Holy Spirit. Minsan, napapalungkot pa rin natin yung Holy Spirit kasi nga ganun, yung sasabihin ng isang tenga natin, gawin mo yan. Huwag ka mapunta ng Sunday service. Kasi 2 oras lang naman, nagpahinga ka na lang, napagod ka sa trabaho, napagod ka sa school.
Napagod ka sa conference. Napagod ka sa seminar. Intindihan natin. Pero sabihin ng Holy Spirit, Sabbath day, ibigay mo sa akin. Binigyan kita ng 6 na araw. Yung isang araw, ibigay mo sa akin. 2 oras nga lang yon, kapatid. Yung 2 oras na yun, marami kang magiging na wisdom na magagamit mo for the whole week. Yung 2 oras na yun, magagamit mo pag nag-away kayo ng magulang mo, sabihin sa magulang mo, minsan may mga away pamilya eh. Pero tinuro ni pastor, kailangan magkaroon ako ng mahabang pasyensya. Naalala ko ngayon, sabi ni pastor, sige, hindi kita aawayin ngayon. Kasi Kristiyano ako. Diba? Ito natin. Amen? Mga simpleng mga bagay na yun, mga kapatid. Hindi ko aawayin ngayon yung kapatid ko na kahit na tinakaw naman ng jibado. Inala naman ng ginusar naman ng jibado, kalablabak laki, hindi kapatid daw ni na talo. Diba? Diba yung mga ganun eh, 3 maglagay na daw ni. Yung mga kabataan nagkaka-relate sila. Totoo no? Diba? Alala mo, sabi ni pastor, nagpunta ka ng Sunday service. Karoon ka ng pasyensya. Ibigay mo na lang kasi mapalad yung mga mapagbigay. Amen? Papalitan yan ng Lord. Di ba? Naintindihan natin. So John chapter 14, verse 16 to 17, sabi po dyan, John 14, verse 16 to 17, And I will pray the Father, and He shall give you another comforter that He may abide with you. Ano po? Forever. Verse 17. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth Him not, neither knoweth Him, but ye know Him, for He dwelleth with you and shall be in you. Amen? So sabi doon, I will pray the Father, and He will give you another helper. The Spirit of truth. Napapansin mo minsan pag lugmok ka na, no? Ito, sa totoo to, reality to mga kapatid, yung mga yung mga pamilya natin, sumakabilang buhay. Di ba? Minsan, sa totoo lang, sa reality, malungkot talaga. Pag may pamilya tayo na wala. No? Or kung ano man yung mga nangyari sa atin. Pero sabi doon ni Jesus, I will pray the Father, and He will give you another helper. The Spirit of truth. Ano po yun? Yung Holy Spirit. Tuwing tayo ay nalulugmok, tuwing tayo ay nalulungkot, mga kapatid, kung tayo ay talagang nadadowncast, talagang nadidiscourage tayo, lagi mong tatandaan, nandyan yung banal na Espiritu. He is your comforter. You just need to read the Word of God. Amen po? So Luke chapter 24, verse 29, Luke chapter 24, verse 49 pala. Luke chapter 24, verse 29. And behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry ye in the city of Jerusalem until ye be endued with power from on high. So sabi doon, I send the promise of my Father upon you, mga kapatid. So this shows, pinapakita po sa atin, the Holy Spirit is promised. No, the Holy Spirit is sent. Tama? And the Holy Spirit is given. Hindi ito optional, mga kapatid. No? It is God's provision for your calling. Thank God. Because in reality, itong church natin, mga kapatid, kailangan ng power, kapangyarihan mula sa banal na Espiritu. If we want to reach that goal, binigyan nga tayo ng goal from 13 years ago. No? I would like to acknowledge my brother. 13 years ago, nakilala namin siya doon. Nagpupunta sa church. Unang church. Brother JR with his family, with his wife, at yung kanyang mga pamangkin. Thank you for coming. Amen? They're from Canada. Nag-visit lang sila dito. Pero praise God, nakita nga nila yung picture ni Bishop daw dyan eh. Di ba? Yun na, Tihila Church. Amen? Di ba? Pero if you want to reach the goal, 100 people, we need power.
We need the power. Ano? Saan manggagaling yon? Sa banal na Espiritu. Kasi kung wala kang kapangyarihan, mga kapatid, walang testimony si Jesus sa'yo, hindi ka magiging effective. Yung testimony para pag-uwi mo sa bahay, sigaw ka ng sigaw, walang maniniwala sa'yo. Pag-uwi mo sa bahay, pasmahado naman yung bunganga mo, walang maniniwala sa'yo, kapatid. Pag-uwi mo sa bahay, naka-ready na, iniisip mo na kayo, tipulutan ka na ng rabi. May maniniwala ba sa'yo? Siguro sa una meron kasi nag-church ka. Pero mamaya kunti, pagkasama mo na sila palagi, nagiinuman, wala na. Either ma-impluwensyahan kanila or ikaw ang mag-impluwensya sa kanila. Pero pag wala kang power, kapatid, wala ikaw ma-impluwensyahan nila. Kaya sabi nga, surround yourself with the believers. Yung mga naniniwala kay Kristo, kape-kape lang. Di ba? Sino yung mga mahilig sa kape? Andito yung AM. Yan, AM coffee. Yan. Andito dyan yung kape ni Joseph. Yan, mga yan. No? Praise God. Naintindihan po natin. Na-receive mo yung power na mula sa Banal na Espiritu. Ngayon, kinabukasan, Monday, may pasok. Excited ka. Ngayon, binigyan ka ng Lord ng burden. Yung burden na yun to win souls for Jesus. Ngayon, isang tao lang. Hindi kailangan buong mundo kasi that's impossible. Na maligtas sa buong mundo. Bukas, kahit isa lang. O sa buong linggo. Isa, madala mo sa church. Isa, ma-convert doon mismo sa time na yon na sinare mo si Jesus sa buhay nila. Pero kailangan mo ng power. Pero kung walang power mula sa Banal na Espiritu, sumusuntok ka lang sa buwan, kapatid. Intindihan natin? No? So who is the Holy Spirit? Nabasa nga natin doon kanina, He is the helper. Amen? Teacher. Pag mga minsan, sabi na, hindi naman ako marunong mag-evangelize eh. I-try mo lang. No? I-try mo, mag-evangelize. Ibig sabihin mag-evangelize, magbahagi ng ebanghelyo ni Jesus, yung pagkamatay at nabuhay siya muli pagkalipas ng 3 araw, at kung sino yung mag-receive sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan because this is the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through Him. Amen? And the Holy Spirit will teach you to discern things. Kaya nga, He's the teacher, He's the helper eh. And He's the Spirit of truth. Amen? Ayaw niya yung mga spirit of bad spirit sa atin. No. Amen? Naintindihan po natin? Parang ano yan, parang cellphone. Sino yung mga magaganda yung mga cellphone po dito? Taas ang kamay. Yun. Okay. Kahit gaano kaganda yung cellphone mo, kapatid, kahit na latest model yan, no? Kung walang battery, useless yan. Kung low bat yan, useless yan. Sabi mo sa katabi mo, useless yan cellphone mo kung walang battery, kahit na ano yan, iPhone 17 Pro Max or ano ba yan? Di ba? Samsung S26, no? Kung walang battery yan, useless yan, kapatid. Buti sa akin, mayroong battery. Hindi low bat. Di ba? Naiintindihan mo natin? No? Ganon din ang buhay Kristiyano. Kahit gaano ka kagaling, kahit gaano ka ka-active sa church, without the Holy Spirit, there is no power. There is no power. Lagi natin narinig, power. Yeah. Power. Kung may calling ang Diyos sa buhay mo, may provision din siya. At yun yung banal na Espiritu, kapatid. Hindi masasayang yung pagkatawag na yan. Because He answered that call. And yung call na yan, sinagot mo, the Holy Spirit will help you to develop, to grow, to be mature, na maging isang Kristiyano. Kasi hindi lang paupo-upo, mga kapatid, ang mission po natin dito sa church.
kailangan natin maging witness. Ano yun? Ni Jesus. I-share si Jesus sa mga tao. Let's say, sabihin na natin ngayon, approximately, meron tayong sabihin na mga 50 na member ngayon, congregation. Sapat na ba yun? Masaya na ba tayo doon? Yes, ako masaya. Di ba? Masaya. Kailangan natin maging masaya. If we want to be maging indigenous church tayo, we need to reach that goal. 100 people. Ayaw na natin, paikot-ikot lang tayo. Mahabang panahon, paikot-ikot lang. Religiously. Recycle. Walang nababago. Walang nasisave. Walang nababaptize sa tubig. Walang nababaptize sa Holy Spirit. Religiously, a-attend lang ng church. Minsan late pa nga. Very timely yun Pero hindi yun wala yun sa note. No? Naintindihan natin? Kaya dito sa church na ito, binibuild natin mga leaders. Kasi mga leaders, talagang yung mga matataba ng mga leaders. Yung mga fat. Yung mga fat. Sino mga fat? Taas ang kamay. Taas ang kamay mo, sinong fat dito? Ayun. Ha? Heavyweight. Ibig sabihin ng fat, faithful, available, and teachable. Amen? Alam mo, ikaw pinatamaan ko, hindi ikaw yun. Sa ibang church yun. Amen? Kung lahat tayo ganon, hindi ko alam kung ilan yung bilang natin ngayon. Kung lahat tayo fat. 50. O by the end of this year, mga kapatid, may hit natin yung goal, 100. Pagpalapakan natin yung Panginoon. Ngayon, hindi na natin poproblemahin ang magbayad ng renta because, si Lord ang nag-provide. And we need people. Kung gusto natin maging 200, kailangan natin mga tao. Nag-prophesy ngayon bishop sa atin, tayo yung magiging isa sa pinakamalaking church sa San Fernando Parang yung iba hindi maniwala. We need faith. Yeah? Pag kailangan mo ng pera, kailangan mo ng pananampalataya. Yung mga iba sa atin, sabi pag hindi ka gumalaw, di ba? Sabi doon sa Bible, kung hindi ka magalaw, mamamatay. Di ba? Faith without action is dead. Di ba? Nakalimutan yung scripture. Minsan tama yun Kung hindi ka nagpipray, walang provision. Amen? Lord, I want this one. Gusto ko to. No? Be specific kung anong gusto mo. Kay Lord. Kaya tayo, sa mga prayer meetings, no? Isa sa mga pinakamaliliit na settings o pinupuntahan ng mga tao. Pero ngayong taon po na ito, after po ng Sunday po na ito, I encourage everyone na mag-join po kayo lahat sa prayer meeting. Diba tadalawa? Yeah. Sige, sabihin natin 3. Isa sa kailangan na mag-grow po sa church nito, prayer. Because the Bible says this church should be the house of prayer. Kahit gaano ka kagaling tumugtog dyan, mga kapatid, gaano ka kagaling mag-preach, gaano ka kagaling magbantay ng bata na kahit na yung bata gusto mo nang paluin talaga, matigas ang ulo. Diba? Kahit gaano ka kagaling sa administrative na mga bagay, gaano ka kagaling, ikaw yung pinakamagaling sa lahat. Without the power of the Holy Spirit, useless po yun. Amen? So, pangalawang puntos, mga kapatid, the promise
was fulfilled. The promise was fulfilled. Sa Acts chapter 1, verse 8, nabasa natin kanina, di ba? The promise. The promise yon. And Acts chapter 2, verse 1 to 4, sabi po dito, ito naman yung fulfillment, no? Yung fulfillment itong verse na ito. Yung una, yung promise. Yung pangalawa, yung fulfillment. Kasi sabi doon, you shall receive power. Sabi po doon, verse 1, when the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Then there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them. Verse 4, and they were all, ano po? Filled with the Holy Spirit, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance to speak forth. Ibig sabihin po nun. Okay? So, they were filled. Dahil napuspos sila, you shall be my witnesses. Amen? So, they preach boldly. Sino yung mga nag-evangelize po dito? Taas ang kamay, lumalabas, na kahit na mag-isa mo lang, wala sa schedule. Di ba? Praise God. May 5. Lahat po tayo. Lahat ng mga nakaupo po dito. Isa sa mission po natin yun, mga kapatid. To share the gospel. Amen? Because they were filled, napuspos sila, and they preached boldly, biglang nagbago ang lahat. Dati, ito, makakarelate tayo dito. Punong-puno ng takot, fearful. Kasi na yung mga nag-experience, nakakatakot mag-evangelize, maunahan ako. Yan, experience yun. Diba? Hindi ko alam yung sasabihin ko, natakot ako. Confused. Hindi ko alam yung gagawin ko. Hiding. Diba? Pag may mga schedule, yan na. Adot di aramidok. Agsakiton. Diba? Hiding. Agsakit. Alam mo yung sakit na excusitis. Sino nakakala na excusitis? Diba? May women's, may prayer meeting. Diba? O kung ano man mga activities natin, yung iba sa atin, agsakit. Kanina, 2 hours before, mayamot. Maayos naman, malakas-lakas naman. Pero yung parating na yung oras ng prayer meeting, agsakitan. Ado ti rason na, ado ramidan nan. Kung gusto mo mag-prosper yung family mo, gusto mo mag-prosper itong church, we need to pray. You need to pray. Amen? Naintindihan natin? Kahit gaano yung program natin kaganda. Kaya sabi ko nga nila, kahit gaano ka kagaling, kung hindi ka naman nanalangin, human effort yun. No? Darating yung time, manghihina ka. Pero praise God, yung grace ni Lord nandiyan pa rin sa atin. And is the joy of the Lord is our strength. Amen? Si Peter, itinanggi si Jesus. Tama? 3 beses. Iba marami sa atin, kala natin, hindi natin tinatanggi si Lord. Minsan maraming beses tinatanggi natin si Lord. No? Maraming mga ways, mga ibang mga bagay na nagagawa natin na tinatanggi natin si Lord. Alam mo na yun. Diba? Pero pagkatapos nun, ito yung before ito yung mga nararamdaman, ito yung mga pag-uugali nila. Pero pagkatapos napuspos sila ng Banal na Espiritu, nagkaroon sila mga kapatid ng katapangan at kasigasigan. Hindi man sa pagmamataas ng bangko, hindi sa pagmamayabang. Okay? Mukha ba akong gising ng 3:00? Tignan mo. Yung gwapo. Mukha bang gising ng 3:00? Ha?
O mga mas mukha ka pang puyat sa akin. Di ba? Wala pang ano yan, hindi pa ako nagpa-facial. Mamaya pa lang. Naintindihan natin? Thank God for His power. Amen? Alam mo nangyari nung dumating yung time na yon, the Pentecost? Yung same day, 3,000 souls saved in one day. Sarap. 3,000 souls saved in one day. In Acts chapter 2, verse 41, sabi po then those who gladly received His word were baptized, and that day about 3,000 souls were added to them. That's the word of God. Amen? So once one encounter with the Holy Spirit changed everything. One encounter, Yung challenge doon kung gusto natin. Gusto mo ba? Marami tayong mga trabaho ngayon. Kailangan natin ng kids church teachers. Kailangan natin ng membro sa worship team. Huwag kang magtago. Kailangan natin ng usher. Kailangan natin ng teachers. Kailangan natin maging servant. Si Jesus hindi pumarito to be served. He came to serve us all. Amen? Wala tayo ngayon dito mga kapatid kung hindi dahil sa Kanya. Kaya we need to be more grateful sa buhay na meron tayo ngayon. Maraming potentials. Malaki yung potentials. Pero nasa atin yun kung i-apply natin. Amen? Pero once na-encounter mo yung banal na spirito, everything change. Yung will, yung mind, the soul, the spirit, lahat-lahat. Gugustuhin mo gawin yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah! Tinupad ng Lord yung ginawa niya sa Acts chapter 1. Sa Acts chapter 2, tutuparin rin niya yung mga pangako sa buhay nino, buhay nating lahat. Hallelujah! So pangatlong puntos po mga kapatid, the Holy Spirit gives power. The Holy Spirit gives power. Tingnan nyo, wala pang 30 minutes, wala na yung power. Makait da akon. Niya katati, pangalal daw ko damdama. Nangatan na luto da balay. Alangan mangal daw mantikapin. Minsan nakaupo tayo dito pero nag-wonder yung mga isip natin nandun sa labas. Di ba? Ang ibig sabihin, nag-wonder, mapukpukaw nga dyan panunod mo. Di ba? Tinitignan mo ako nagpipresito pero yung isip mo nasa labas. No? Awan manan ti pagkatang ti bagas namdama. Di ba? Ipag-pray mo na yung mga kapatiran natin dito na may kaya, ma-discern nila. Di ba? Di ba? Naintindihan natin? Amen? Ma-discern nila kahit nasa likod ako, nasa harap yung may mga kwarta. Ma-discern nila yung yung spirit. Spirit to spirit kasi yan eh. Di ba? Ay, may itong tao to, kailangan nila ng pambili ng bigas mamaya, 200. Oh. Yeah. Wala kayong bagay. Amen po?
So Acts chapter 1 verse 8, ulit natin. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. So makikita natin yung salitang you shall receive power, no? Ang salitang power dito o dyan sa ating nabasa ay dunamis. 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 Sabi mo sa katabi mo, dunamis. Ibig sabihin yan, explosive power. Nakakapanood kayo ng video yung mga malalakas na mga bomba, yung mga missile. Diba? Yung mga talagang grabe yung sabog. Diba? Ganun po yung example po nun, mga kapatid. Hindi ito yung hindi ito yung pag i-apply natin sa mga buhay natin, hindi ito yung self-confidence. No? Hindi yun yung sarili mo lang motivation o yung mga positive thinking na meron ka. Ito ay divine power, mga kapatid. Kapangyarihan, power for boldness. Kahit minsan natatakot tayo. But thank God, we have this promise. Amen? Meron tayong courage. Pag tayo'y natatakot, when we are afraid, diba? Binibigyan na tayo ng courage and boldness. And also victory over sin. Gusto mo ba yung buhay mo victorious? Tinanggap mo ba si Jesus? Si Jesus ba na sa'yo? Iilan. Diba kaya minsan tayo, down kasi pagkatapos ng church, wala pa rin nangyayari. Kasi hindi natin kayang panghawakan ito pagiging victorious natin eh. Tandaan mo, si Jesus na sa'yo. Si Jesus na sa'yo. Kaya yung buhay mo victorious. Victory over sin, victory when we are afraid. No? Pag nasa atin yung banal na Espiritu, magkakaroon tayo ng endurance in trials. No? Pag nasa atin yung banal na Espiritu, makakapagsalita tayo ng mga speaking, ng mga katotohanan. Amen? Sapagkat sabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 17, God has not given us the spirit of fear, but of power. Amen? Romans chapter 8 verse 11, the Spirit will give life to your mortal bodies. Mga kapatid. In Galatians chapter 5 verse 16, sabi po doon, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lusts of the flesh. Walk in the Spirit. Walk in the Spirit. So na-emphasize dyan, mga kapatid, hindi mo kayang baguhin yung sarili mo by effort lang. Hindi mo kaya. Kailangan mo ng kapangyarihan na mula sa banal na Espiritu. Minsan sinasabi natin, hindi ko kaya. Paulit-ulit na lang akong bumabagsak. That's the reality. Di ba? Nawawalan na ako ng gana. Yung iba sa atin gusto na mag-quit. Pero sabi ng Diyos sa atin ngayon, and God is saying today, that's why you need His Spirit. That's why we need the Spirit of God. Kasi may time talaga na mapapagod ka. May time na babagsak ka. May time na mawawalan ka ng gana. Jesus. Matthew 28 verse 19 to 20. Go therefore and make disciples of all the nations and baptize in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen? Witness means you reflect Jesus. Kaya pag uwi ko sa bahay, wag naman yung parang artista ka kasi maraming artista ngayon eh. Di ba? Pag uwi sa bahay, aging sisimpot. Mamaya kunti, pag na-trigger yung galit niya, awanon. Kasi nakakaintindi ba tayo lahat ng Ilocano? Di ba?
Na-trigger yung yung uungutan na nga eh. Nagrayo to. Di ba? Naintindihan natin? Amen? Witness means you reflect Jesus. So, ibig sabihin, you need to be an example. No? Anong example yun? Maging maayos na Kristiyano. Kasi Kristiyano, yun yung mga tagasunod ni Kristo eh. Sumusunod talaga kay Kristo, followers of Jesus. Sino yung mga follower ni Jesus dito? Taas ang kamay! Amen. Kaya pag uwi sa bahay, hindi ka na artista. Totoong Kristiyano ka. Amen? Kaya kailangan declare mo, yes and amen. Hallelujah. Witness means you live for Jesus. Kaya sabi ko nga kanina, kailangan mo maging fat. Ano yun? Maging mataba, fat, faithful, available, and teachable. No? Naintindihan natin? Hindi ka lang binigyan, tandaan mo to, ng Holy Spirit para ma-bless. Na kahit na super blessed ka na, binigyan ka para maging blessing. Wow. Sarap. Kasi minsan yung buhay Kristiyano, hindi na para sa atin, para sa iba na eh. No? Pero minsan, nadudong pa rin yung pride and selfishness. No, hindi, akin to. This is mine. Naintindihan natin? Naintindihan natin? No? Hindi, minsan yung buhay natin, mga kapatid, para na sa ibang mga tao. Yung ginawa ni Jesus sa atin, naging magandang halimbawa eh. Namatay sa krus ng Kalbaryo para sa ating lahat. Para kanino? Para sa ating lahat. Hindi para sa kanyang sarili lamang because of the love of the Father. Sa atin, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. For God so loved the world. Binigay niyang kaisa-isa niyang anak para kanino? Sabihin mo sa katabi mo, sa'yo. Upang hindi ka mapahamak. Kasi ang kapahamakan, mayroong punishment eh. Ang kabayaran ng kasalanan ay, for the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life. Amen? Naintindihan po natin? Kaya lahat may mga punishment. Pero thank God for His life, Jesus' life, no? Namatay sa krus ng Kalbaryo para sa ating lahat. Free gift salvation. Libre. Libre. Kaya pag ako nawala ngayon, sisiguraduhin ko, kasama ko siya. Pag namatay ako ngayon, sigurado ko, kasama ko siya. Declare mo. There is no such thing na hindi ako sigurado. Hindi ko sigurado, paano, hindi natin alam, tomorrow is not promised. Hindi natin alam kung hindi ko tinatakot ha. But this is reality. Malay mo, magkaroon ng rapture sa mga nangyayari sa mundo ngayon. Di ba? Hindi mo alam, hindi ka pala ready. Hindi ka sigurado na pupunta ka sa piling ni Jesus. No? Ligtas ka ba? O. Ligtas ka ba? Oh, ligtas ka ba? Are you saved? Yan ang spirit. Di ba? Minsan pinipilit pa. Number 5, last point po natin. The promise is for you. Acts chapter 2 verse 38. The promise is for you. Yan po yung pang-5 puntos po natin. Then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. For the promise is to you and to your children and to all who are afar off, as many as the Lord our God will call. Mga kapatid. So in Luke chapter 11 verse 13, if you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? Okay. So hindi lang ito para sa mga disciples, hindi lang ito para sa mga pastors, mga kapatid. This is for you. The promise is for you. Pero ang kailangan mong gawin, doon, ask.
Di ba? Sa ibang mga verses, ask and it will be given. Kahit ibang context, pag may kailangan ka, ask and it will be given. Knock and seek. Di ba? Pero dito, ask. How much more will your Heavenly Father give you the Holy Spirit to those who ask? Amen? So yung mga kapangakuan na yun, mga kapatid, hindi lang para sa mga disciples na nagsulat ng mga ilang mga salita dyan sa Bible. Hindi lang para sa mga pastors, hindi lang po para sa mga leaders. Yung promises po na yun ay para sa iyo. Kailangan mo lang siyang tanggapin. Kung hindi mo pa siya alam ngayon, ask. Amen? Hindi ka mabibigyan ng pambili ng sapatos ng magulang mo kung hindi ka mag-ask. Hindi ka mabibigyan ng pambili ng cellphone na kailangan mo kung hindi ka mag-ask. Minsan sa atin, yung mga ma-Friday, ayaw ko humingi. Bahala sila. Pakiramdaman na lang nila kung anong kailangan ko. Hanggang sa na-prostrate ka na, hanggang nasa galit ka na, hanggang nakaroon ka ng hatred sa magulang mo kasi hindi na mabigay-bigay. Anong ginawa mo? Hindi ka nag-ask. Amen? Hallelujah! Hallelujah! Nagagrasp po ba natin, naintindihan po natin yung gusto kong i-communicate po sa bawat isa sa atin, mga kapatid? Yung una, yung kailangan natin yung Holy Spirit sa ating mga buhay. Kung gusto natin talaga magkaroon, maging effective na Kristiyano, magkaroon ng power, we need the Holy Spirit. At finulfill yon doon sa Acts chapter 2. Ngayon, magiging witnesses ka na. You speak about Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Yeah? In every heart and soul and every mind. Ano susunod dun? In every heart, I speak Jesus. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like a fire. That's Jesus. Palapakan nga natin si Jesus ngayon. He can break everything. Bondages. Sins. Family problem. Dysfunctions. Lahat. Kayang-kaya niyang alisin. Just hold on Him. Di ba kagaya ni Peter, nung nahulog siya dun sa tubig? Because of the love of Jesus pa rin. Palubog na eh. Marami sa atin, palubog na. Marami sa atin ngayon, wala nang gustong gawin. Pagod na. Pero tandaan mo si Lord. Palaging gusto ka pa rin ialis doon sa putikan kung nasaan ka man ngayon. At ilagay sa matibay na bato na kahit anong bagyong dumating, mga kapatid, hindi ka matitinag. Si Jesus yun. Naintindihan natin? So in my closing, mga kapatid, balikan natin Acts chapter 1 verse 8. Sabay-sabay natin New King James Version, mga kapatid. Acts chapter 1. Di ba natin sabay-sabay basahin? On a count of 3. 3, 1, 2, 3. But you shall receive power. Amen. Power.
Power for your weaknesses. Weakness. Presence for your daily life. Purpose for your calling. Amen? So a life that does not submit to the Holy Spirit, yung buhay na hindi sumusunod sa banal na Espiritu, mga kapatid, ang resulta, Christianity becomes routine. Religiously, paikot-ikot lang, traditionally. Alam yung tradition, mga kapatid, ibig sabihin, paulit-ulit, paikot-ikot lang eh, walang nangyayari, walang bago. Di ba? Kaya minsan yung mga panalangin natin, minsan, paulit-ulit lang. Di ba? Yung pagiging Kristiyano natin, kasi hindi tayo nagsasubmit sa Holy Spirit. I'm not saying, di ba, pag na-receive natin si Jesus, nandyan si Holy Spirit. Pero sabi nga sa Bible, do not grieve the Holy Spirit kasi napapalungkot natin siya. Pero kung ikaw, yung taong sumasubmit sa Diyos, may mga resulta yan. Pero ito yung mga resulta ng hindi mo pag-submit o pagsunod sa banal na Espiritu, mga kapatid. Christianity becomes routine. Ministry becomes dry. Faith becomes weak. Wala na. Amen? But with the Holy Spirit, pag ikaw ay sumunod sa Kanya, kapatid, there is power. There is fire. Amen? There is fire. There is fire. Dito sa kingdom, either you serve God or you serve the world. If you want to serve the world, go ahead. But sa akin, I will serve the Lord. Because I have the power of the Holy Spirit. Amen? Kaya minsan yung ministry natin dry because of lack of obedience sa Holy Spirit. Lack of devotion, lack of prayer. Kaya yung focus natin na disalign doon sa will ng ating Panginoon, nawalan tayo ng faith. Kumikita ka man ngayon, mga kapatid, hindi yan consistent. Intindihan natin. Yung long-term na joy, na kay Jesus. Maganda pag nagtatrabaho kayo, you serve the Lord, kompleto. Pero nakukompromise mo yung si Lord, eventually, kukunin niyan lahat ng Lord. That's reality. Sowing and reaping. Kung anong tatanim mo, yun din ang kahit sabihin mo na sa akin, very naman yan si Pastor, very, hindi, we have standard. Ayaw na sumakit yung ulo namin, hindi na sumusunod sa standard. Mahirap. Magulo. Lahat ng mga organizations meron standard, meron rules and regulations. Tama? Pero itong church na ito, susunod dun sa standard na yun. Standard ni Jesus. Palapakan natin yung Diyos. But with the Holy Spirit, there is fire. There is boldness. There is transformation. Tanungin natin yung mga sarili natin. Meron bang transformation sa buhay ko? Pero tagal-tagal ko na yung Christianity, shaking pa rin. Dami mong ginagagawa sa buhay, di ka man nananalangin eh. Sisisihin mo yung pastor, sisisihin mo yung leader sa church na kung ano-ano yung mga naririnig mo. Hindi, kasi pag ikaw ay may relationship kay Lord, meron kang prayer, you shall know them by their fruit. Hindi mo kalahin narinig mo yan ano. Diyan natin. Shaking yung ating buhay Kristiyano, dry na dry. Walang transformation. Hindi ka man nanalangin, sisi ka ng complain. Mga pinagagagawa nila, hindi naman yan align sa gawain ng Panginoon. How do you know? Amen? Diyan natin. Binigyan ka naman ng responsibility, dami mo, ayaw mo rin naman. Kaya minsan wala tayo rin karapatan mag-complain.
Ang kailangan mong gawin, be a servant, maging servant ni Lord. Lahat po tayo servant po dito ni Lord. Intindihan po natin. No? Kung alam natin, hindi ko kaya yung responsibility na ibibigay sa akin, minsan gaan-gaan nga eh. Magtatapon lang ng basura dyan sa kabila. Hindi, ako, professional ako. Yeah. Hindi natin. Marami akong accomplishments sa buhay. Pagtatapunin nila ako ng basura. Si Jesus nga, God, bumaba dito sa mundo to serve you. To serve you. To serve all of us. How come tayo ma-pride? Ako na karoon din ng wake-up call eh. No? Personally. Kasi pagdating ko dito na Sabado, hindi, ito gawin nyo. Pag may mali, but I learned to join with them. Mag-set up ng upuan. Mag-set up ng kung ano-ano. There is joy. Ang saya, di ba? Ang saya. Hindi lang yung palagi ka lang nakikita dito sa harap. Doon sa clean up, wala ka naman. Ako nandoon, pero ang ginagawa ko lang, instruction, ito gawin nyo, ito gawin nyo, ito gawin nyo. No? Minsan naiinis na yung mga yan sa akin eh. Utos ng utos. Pero nagkaroon ng conviction na huwag ka utos ng utos, trabahuhin mo kasama sila. Ang sarap. Ang saya. Di ba usually sa church, mga babae, mga naglilinis? Yung mga ganun eh. Pero dito mga kapatid, lalaki ang mga naglilinis dito mga kapatid. Para yung mga girls natin, magawa pa nila yung mga kailangan nilang gawin. In the ministry, sa family na meron sila taking care of their family. Yung moments natin dito, man. May picture ba kayo? May picture na kahapon? Wala. Di, wag na. Baka okay lang. Intindihan natin. Servant heart. Amen? So now, this is not just a message. Hindi lang po ito mensahe. This is an invitation. In Luke chapter 11 verse 13, sabi po doon, God gives the Holy Spirit to those who ask. Now, just be serious. If you are empty, if you are tired, if you are struggling right now, or hungry for more of God, this is your moment. Can I invite everyone to stand up? Listen, the same promise in Acts chapter 1 verse 8 is available right now. Right now in this church. Church means hindi lang itong building, but you are the church. So now I want you to, I surrender. Hindi ko kaya mag-isa. Kailangan kita, Jesus. Fill me with your Holy Spirit. Give me power. Give me boldness. Give me a fresh fire today. And use my life for your glory. In Jesus' name. Amen. I give myself away. Oh, I give myself away so you
can use me. I give myself away. Oh, I give myself away so you can use me. Sing my life. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. For the last time in my life. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. Give myself away. Oh, I give myself away so you can use me. I give myself away. Come on, may it be your prayer today. One more time. I give myself. So you can use me. Yes, Lord, Heavenly Father, O God, kami po'y nagpapasalamat. The tangible Spirit of God, Lord God, na narito ngayon. The presence of Jesus. The presence of the Holy Spirit, O God. Lord, hayaan mo, Panginoon, na itong mensahe na narinig ng bawat isa, Panginoon, that there will be the cause, Lord God, or the reason, Lord God, na kami po'y, ang aming mga mata ay mabuksan, Panginoon, ang aming mga puso to receive that power comes from above, Lord God. At upang kami po ay maging effective na witnesses, Lord God, to be witness, Lord God, of Jesus. Maipasa, may share yung magandang balita, Lord God, in San Fernando, Panginoon. And to the end of this earth, Panginoon Diyos. Kaya Lord, sa umaga pong ito, sa aming paghiwa-hiwalay, Lord God, patuloy na i-bless niyo po ang bawat isa. May you continue to keep them and bless them, Lord God. Itago niyo sila, Panginoon, sa iyong kanlungan, Panginoon. Balutin ng iyong proteksyon, Panginoon, ng bawat isa. Salamat, Panginoon, muli sa umaga pong ito. Salamat sa pagpapala, Panginoon. Salamat sa kalakasan. Salamat sa kasiyahan. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Salamat sa bawat isa na narito ngayon. And Lord, hayaan mo, O God, na mag-grasp namin, may apply namin, ma-apply ang lahat ng mga natutunan ngayon. Pagkalabas ng simbahan po ito, Panginoon. Maraming salamat po, O God. Bless mo sila sa kanilang lunch, Panginoon. Bless mo bawat isa kung saan man sila paroroon. Hayaan mo na patuloy na maging magandang halimbawa, effective na Kristiyano ang bawat isa, Panginoon. Punong-puno ng pag-ibig, kagandahang loob, Panginoon. Patience, Lord God. Kindness. The fruit of the Spirit, Panginoon. Ay mamunga po sa bawat isa sa amin, Panginoon Diyos. Na kahit na minsan hindi namin kailangan magsalita, Panginoon, yung fruit, Lord God, na nakikita ng mga tao, Lord God, will encourage them to know you, Jesus, in their lives. Once again, I thank you, Lord, for this morning. In the name of Jesus.
Amen and amen, amen. Praise God. All right. God is good. All the time. God is good. God bless everyone and see you all. Prayer meeting. Amen. And thank you po sa lahat po ng mga visitors po natin ngayon. God bless you po. Thank you. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you, sisters. Pagpalain po kayo. Yes. Fellowship po. Mag-fellowship po tayo before we go. Maaga pa naman. Okay. God bless everyone.